So, ito ang trabaho ko dito sa Saudi. So, yun. Puputulin ko lang to dito sa Facebook. Kasi doon ko to i-upload sa YouTube. At yung shoutout ko, shoutout nga pala tol. Tapusin mo tong video o hindi kaya tingnan mo sa YouTube. Kasi doon ipapop up ko yung pangalan mo sa YouTube ko para at saka yung mukha mo ipop up ko sa YouTube dito sa huli para makita ng mga tao kung sino yung sina-shoutout ko. So dito naglilinis pala ako ng sasakyan kasi kakarating ko lang. So linis agad kasi kakatamad na. Kaya wala akong magawa, may naglinis na lang ako. So yun lang. Tapusin mo. So ayun na nga mga ka-YouTubers. So update ko lang kayo tungkol sa paano ako nag-apply ng papunta ng Canada. So ito mag-isang taon na akong nag-apply sa hindi lang pala isang taon, 2 taon na akong nag-apply sa Canada. So sa awa ng Diyos, sa loob ng 2 taon hindi talaga ako natanggap sa Indeed. So kasi sa Indeed, pag nag-apply ka sa Indeed, makikita mo kung ilang aplikante na ang nakapagpasa ng kanilang mga CV or resume. So yun, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ako, natanggap ako sa kumpanyang ina-applyan ko dahil sa isa kong pinsan na galing sa Riyadh. So may kaibigan siya doon nakapunta ng Canada. So yung pinsan ko nakauwi sa amin sa Mindanao, sa Bukidnon. So shout out sa iyo nung Jorlik Labadan. So shout out sa imo diha sa Mirayon. So siya ang nagpost sa akin para mag-apply papuntang Canada. Kasi may plano din siya. At nabanggit ko yan sa kanya dati na gusto ko ring pumunta sa Canada. At yun, yung kaibigan niya nag-post ng link sa Facebook page, Facebook account. So sinabihan ako ng pinsan ko, sinong Jorlik, na i-add friend mo ito at dyan nagpo-post yan ng mga link kung saan ipapasa ang CV and cover letter. So yun, nakapagpasa ako ng cover letter. At pagkatapos pagpasa ko ng cover letter, September yun, 2023, nag-post sila September. So sa kasamang palad, hindi nakita yung resume ko. And then January 2024, pero nauna na akong nag-apply sa sa Indeed. Palagi akong nag-apply o hindi talaga. So January 2024 until February, nakita ko nag-post na naman, tinanggap ako nag-friend request ako, tinanggap naman ako ng kaibigan ng pinsan ko. Andun nakita ko yung link, nag-post sila February. Nag-submit na naman ako ng CV and resume. So tiningnan ko yung CV and cover letter ko, hindi akma sa Canadian format yung resume or cover letter at cover letter ko o CV at CV hindi nagtugma sa Canadian format. Gusto nila yung Canadian format, CV and cover letter magtugma sa kanila sa Canadian format. So yun, nagtawag ako sa kapatid ko na nandyan sa Mantikaw. Sabihan ko gawan niya ako ng cover letter at saka CV na Canadian format. So hindi rin niya alam, so nag-research na naman ako at sinend ko sa kanya na ganito ang gagawin. At yun, April 12 nag-post ulit sila. Pag-post nila ng hiring, submit ko yung CV ko at yun, April 15 may response na sa akin. So yun, pagka April 15 siguro 3 days na interview ulit. Hindi pa, pinapasa ako ng mga picture na gumagawa ako ng gardening, laborer or farming, landscaping, ganyan ang kanilang hinahanap, driver, ganyan. So nag-submit ako ng mga picture, not selfie ang hinahanap nila, hindi yung selfie, kailangan yung actual na nagtatrabaho ka. So yun, at nakapasa ako sa first interview ko. Pinasubmit sa akin ng mga kailangan nila, hinahanap nila yung picture nga. And then after a week,
nag-final interview ako at sa awa ng Diyos, tanggap na naman ako. So yun, pagkatanggap sa akin, pinapasa sa akin ang mga dokumento na kailangan talaga nila. So yun, yung mga diploma, basta lahat, NBI, police clearance, NBI, police clearance dito, at saka lahat na kailangan nila. Malalaman nyo yun pag nag-apply kayo ng papunta ng Canada. So yun, pag nakasubmit ko lahat ng exam naman ako ng G1 Mac test para lisensya doon sa Canada. So titingnan nila, habang nandito ka pa, titingnan nila kung ano ba talaga, makapasa ka ba talaga sa licensure exam doon sa Canada. So yun, sa awa naman ng Diyos, perfect. So yun, sabi ng nagbigay sa akin ng exam, sabi niya, mag-antay ka na lang kung kailan ang ano no. So yun, hanggang ngayon naghihintay ako. So iwan ko kung may pag-asa pa ba, kasi matagal na, 1 buwan na wala pang update. So hintay na lang kung papala rin, kung ma-approve yung visa application ko, punta tayo ng Canada. Pero kung hindi, re-apply tayo ulit. So yun lang. So kung suswertehin tayo, makarating tayo ng Canada, at kung swertehin tayo, makauwi rin ako ng Pilipinas inshallah sa December. Exit ako dito. Pag wala nang, hindi nang paramdam sa akin ng kumpanya, exit talaga ako dito. So yun lang. So, habaan ang pasensya habang nag-apply ng papunta ng Canada, kasi lahat ng tao nangangarap sa bansa na yan, kasi Canada is a safest country. O yun, pinaka-safety. At pag may anak ka, may pagkakataon, pag makapunta ka doon, may pagkakataon na madala mo yung pamilya mo, may pagpaaral mo doon sa Canada. So nag-research ako tungkol sa Canada. Ang driving doon, kailangan disiplinado ka pag driver ka doon. So yun lang, at maraming salamat. At shout out nga pala kay Clifford Alterado Hipistol, shout out sa iyo. Amping, God bless. So Bunal Ra o kang nung Jorlik Labanan, shout out nung Laban Permi. So mora to mga ka-YouTube, Amping o God bless Permi o Bunal Ra. So hindi pala ako nakapag-upload ng video for the past few months, kasi yun nga, masyado tayong busy sa pag asikaso ng mga dokumento natin para matawag tayong legit na farmer yun, or laborer. So sa awa ng Diyos, lahat intact ang papers ko. So yung papers ko galing Pinas, siguro July 7 makarating na siya dito, at yun, nandito na tayo sa excitement part. Maghihintay na lang tayo ng stamping o maghintay tayo ng visa application approval sa Canada. So yun, siguro sana pala rin tayo makarating doon. So yun lang, at salamat sa panonood. Kung nanonood kayo, please like, hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload ko dito sa ating munting tahanang YouTube sa Red TV.